ang endocrine system natin, which is consisting ng mga glands na nagpo-produce ng hormones, sa circulatory system natin. So, definitely interdependent sa each other ang mga sistema natin sa katawan. No? Okay, so Ups Boy, usually sa mga nakakaranas ng stroke, ano ba yung mga pinagmumulan o ano yung mga kondisyon sa katawan ng tao na maaring masabing mauwi sa stroke? So basically, pagka nagtatataas ang blood pressure or hypertensive na yung isang tao, they should be cautious and then they should monitor every now and then yung kanilang blood pressure. Kasi ito po yung madalas na pinagmumulan or yun ang pinakamadaling sintomas, no? Yung pagtaas ng blood pressure. Yan po ay malamang mauwi sa stroke. Isa sa mga signs na malapit kang ma-stroke, yung mga may hypertensive, is yung seizure o bigla na lang nangingisay at tumitirik ang mata, nagsisisure. Yung migraine, yung pagsakit ng ulo or yung batok, nahihilo, dizziness, yung Bell's palsy, parang nagdudrop yung muka at saka yung mata parang pababa, parang kumikiwi at kumikirat yung mata. Trigeminal neuralgia, yung parang nangingima yung muka, parang walang pakiramdam yung pinakamukha mo. Ayun, parang nangangapal? Oo, nangangapal. Tapos minsan sinasabayan po yan ng panlalabo ng isang mata or parehong mata. Pati yung sinasabing neuropathy, yung pananakit ng mga neurons, paa. Yung paa, yung pangingimay din. Parang kinukuryente o tinutusok-tusok. So, ibig sabihin, nangingimay. So, ibig sabihin, parang yun yung mga dapat nating bantayan sa ating katawan para malaman natin baka mauwi sa sinasabing stroke. So if you know the signs of stroke, ito na yung dapat nyong gawin, no? Yung drooping, yung word fast. Pace, sa mukha nga nakikita yung katulad ng dinaskas natin na nagdudrop yung mukha. Napapansin nyo dun sa halimbawa, kamag-anak nyo, parang kala mo nakangiti o nakangiwi, no? Dapat very keen kayo doon sa mga na pasyente ninyo may ganyan. Tapos yung kamay nila, balikat. Pag bigla na lang yan bumagsak na ganon, tapos nahawakan ninyo, hindi nila may angat, that was a sign of stroke na. Tapos yung sa pagsasalita nila, medyo ngungo na, parang parang utal na urong yung dila. So definitely, isa na yan sa mga signs talaga ng matinding stroke, no? And yung letter T, yung time. Yung kailangan mo nang tumawag. Kailangan mo nang tumawag ng emergency. 911 ba sa atin? Hindi naman. May 911. May 911 na yan. Pero, or basta tumawag ng medical attention agad. Yeah. Pero meron akong may isa akong suggestion. Meron lang po akong suggestion regarding sa mga ganitong problems, no? Pag nakikita nyo na po itong tinatawag nating fast, mag-ready lang po kayo ng needle or ng pin at pili. Kasi ito po yung pinaka mabilis na parang first aid sa mga na-stroke. Tinutusok po yung mga daliri, dulo ng daliri sa kamay at sa paa para to release a little pressure dun sa ugat sa mga dugo. So definitely ito yung minsan na tinuro sa akin nung sa rescue. Pagka ganun daw na parang pansin niyo na cardiac arrest or blood pressure problem or cardiovascular problem yung pasyenteng nagkaroon ng problema, tusukin nyo lang, hayaan yung paduguin para makarelease ng pressure.
and it will help lower the blood pressure para hindi maging malala yung pagputok ng ugat o yung hemorrhagic stroke na tinatawag. So yun, parang may tulad natin para medyo layman's term tayo dito. Yung for example, yung plastic ng ice candy. Ngayon, punuin nyo ng tubig yan, tapos pipihitin nyo yung dulo para sumiksik ang tubig. Nakita nyo, halos puputok yan. So, ang gagawin natin, tuturukan lang natin ng karayom para mag-release ng pressure. So, yun yung layman's example. Yun yung idea. Pinaka-idea, pinaka-concept nun. To release yung pressure, build up. Kung hindi pa rin kinakaya yung pag-release sa kamay, tusukin nyo rin yung sa daliri sa paa. Sa tenga. Or yung sa tenga kung saan medyo madugo dito sa parte sa ulo eh. So tusukin nyo yung para nagbubutas kayo ng tenga para sa hikaw. So it will probably release pressure on the arteries and the veins. And definitely makakapagpababa po 'yan ng at least hindi mauuwi sa hindi malalang stroke. Hindi makaka-damage palalo ng hemorrhagic na stroke o yung pamumuo ng mga Pero yung ganyan procedures kailangan hindi lang tusok lang, kailangan may tumatawag na rin ng habang ginagawa mo yan, doktor. Tumatawag ka na rin ng medical attention, but because they know they mostly know yung the best na first aid para dyan sa mga ganyan. Kasi dyan sa mga ganyang mga strokes patients, critical yung oras. Oo, so siyempre, critical ng oras. Pag tumawag ka sa barangay, minsan hindi pa nadating yan, matagal. So in a matter of minutes, pwedeng mamatay ang pasyente kung hindi natin agad nabibigyan ng paunang lunas. Yeah. So yun yung pagtuturok. Yes. Yeah. So ano ba yung dalawang klase ng stroke? Yung very common. Masasabi. Ito yung ischemic or what you call it, how would you pronounce it? Ischemic stroke. Ischemic stroke. Ito yung stroke na nandito sa blood vessels na nagdadala ng blood natin papunta sa brain. Yun po yung tinatawag na pumuputok po yung mga ugat. Pero ito, parang nagbabara lang. Oo. Itong meron siyang bara. May bara. Thrombus, ang tawagin. Pero ito po yung ischemic stroke. Ito po yung parang temporary. Temporary nadadampa sa catapress, ganyan. Temporary lang na stroke. And ito yung walang masyadong nagagawang damage na permanently tulad ng hindi na nagagalawang kalahati. Hindi katulad ng hemorrhagic stroke. Dito yung matindi yung hemorrhagic. Ito yung pumuputok ang ugat. Pumuputok talaga yung ugat, nagkakaroon ng internal hemorrhage at nadadamage yung brain cells. Kaya hindi na nakakagalaw ng matagal na panahon yung parts ng katawan. Half of the parts ng katawan ng tao. So most probably, kunyari kung ang bahagi ng katawan ay yung na-paralyze o hindi na maigaw, yun yung part ng brain kung saan may pumutok. May pumutok. Yeah. Paano yung sinasabing kapag nung case yung flight stewardess na akala nari pero yung pala naputukan ng ugat? Ganun, aneurysm. Ganun din ba yung cases ng ganitong klase ng stroke? Kasi ito usually sa brain. Pero yung kanya, mukhang sa ibang parte ng katawan naman nangyari yung pagputok ng ugat. So definitely yung panghihina niya, yung pagkukulaps ng tao, basically nandiyan agad sa functioning ng brain yan. Kung hindi talaga makamulat o parang comatose, merely sa brain talaga ang nagiging effect niyan. Yun yung unang cause. Yun yung unang masisira. Oo. Yun, yung tulad ng blood clotting. Pag nagkaroon ng blood clotting sa brain cells, yun po yung nagko-cause ng hindi pag-function
nung certain areas of or parts of the body na naapektuhan nung brain part na yon. So yung mga nai-stroke naman na sinasabi cardiac arrest, yun sa puso, may kaugnayan ba rin to pagdating sa pagputok o pag-function ng puso? Definitely malaking factor ang puso, no? Kasi ito nga yung sinasabi natin na interconnected yung system natin. Itong nervous system, which is the brain at saka mga arteries, neurons, then the circulatory system, which is involved ang heart, arteries, veins, and the blood cells na nagdadala ng ating energy and nutrients and oxygen sa mga parts of our body para mag-function siya at para gumana siya ng maayos, no? So yung heart yung nagpapump. Yung So malaking factor talaga kung yung heart mo ay may problema. Kung yung heart cells mo ang may problema, definitely hindi magpa-function ng tamang pump yan ng puso. So definitely hindi rin magiging tama ang level ng pressure ng dugo mo sa mga ugat mo. And definitely talagang interconnected, mas tataas yung pressure sa base ng utak mo na may posibilidad na magkaroon ng pagputok kung may mga bara ang ating mga arteries and veins. Yun, nararamdaman natin yun na kapag mabilis ang tibok ng puso, so tumataas yung BP. Parang ano yan binobomba ng puso. So yung dugo ay talagang ano yan, kung saan napupunta yan. So yung pressure na nadudulot ng puso sa ating mga veins, at kapag sinasabi na nga nila may rupture doon sa ugat, ay yun yung prone talaga sa pagputok. Mahirap din naman pagka mahina yung tibok ng puso mo. Kasi pag mahina naman ang pressure, hindi naman makakarating yung dugo, hindi maipapump sa tamang puntahan. So madideprive naman ng oxygen and energy yung brains natin and other parts of the body and the organs. Kaya dapat tama lang din ang level. Yung tibok ng puso, yung right heartbeat with the right blood pressure. Kaya nga meron tayong normal and meron tayong high blood pressure. So dun sa mga nakakaranas ng heart attacks naman, ano naman yung mga dapat na yung warning signs na dapat nating malaman? Usually yung heart cardiovascular attack, mayroon na agad yan pain and discomfort sa chest area, definitely do sa may area ng puso. Parang lutang yung utak mo, pwede rin magsuka. Kasi pagka hindi na supplyan ng oxygen at ng dugo yung utak, probably lulakan yan. Pag nalula ka, pwede ka masuka. Yung jaw and neck, back pain. Minsan may iba pa nga na naglalakjo. Kaya yung ibang minsan nilalagyan nila ng kutsara, tinudor yung bibig para hindi maglakjo. Kasi pag naglakjo naman yan, magkakaroon man ng diferensya sa intake ng hangin. Para mas mahirap pang pumasok ang hangin kasi hindi kaya ng ilong lang. Hindi kaya ng nakatikom ang bibig, hindi mo magagawang mouth-to-mouth resuscitation. So may discomfort din sa arm and shoulder. Yun nga yung sinasabi, nagdudrupness, parang ngalay. Kapag nung isang ka-ups natin, si Ma'am Becky, isang magandang gabi nga pala kay Ups Becky, yung sinasabing sumasakit yung mga bali-balikat na parang ngalay. Pero hindi naman necessarily connected na agad sa atin. Maring pero it may be. Kumbaga, it may be a problem on the nerves, or it may be a problem or vitamin deficiency na kaya hindi nagagalaw yung... Okay. And siyempre, kumbaga, pinag-uusapan naman natin is yung mga possible signs. So, kumbaga, kaya natin sinasabi to ay para wag masyadong magpanic. Kaya nga, alam natin, at least mga ilang minuto before
kung sakali man, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin. At yon, alam naman yung mga inaatake, yung kinakapos ng hininga, hirap huminga. Pero all in all, sa lahat ng ating pinag-uusapan regarding dito, no, na sinasabi natin interconnected ang mga organs, interconnected ang mga body systems natin, which dapat ay nagwo-work, nagpa-function ng tama accordingly do sa mga iba pa nating body system. So ang nagiging problema pagka nagkakaroon po ng mga ganitong parang malfunction sa sistema is yung organ itself. Nagkakaroon siya ng damage, nagkakaroon siya ng problema, inflammations or what. So definitely, we're talking about the cells in the organs of our body. Whatever organs is that or whatever glands is that is the best way na kailangang i-repair muna for that organ to function the normal way or its yung percentage na dapat na mag-function siya. Kaya nga, Ops Buboy, etong pinag-uusapan natin dito, it all falls down kung paano na-address ng ating product yung mga ganitong problema. Yes, absolutely. Number one ay yung mga cellula natin sa katawan. Yes, oo. Yung cellula sa katawan, yung organs sa katawan, which is yung mga glandula, which is yun talaga mga interconnected, no? So sinasabi natin, kaya nagkakasakit po ang tao, may sirang organs yan. At pag may sirang organs, ibig sabihin, may sira ang cells ng organs niyan. Either So sira what is o patay. what is the best way to fix the problem is by using stem cell therapy. And, Because all of us know we all came from a cell. We are consist of cell. We are made up of cells, trillions and trillions of cells, and we all came through a single cell called stem cell. At siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating product presentation, nais po namin i-welcome ang isa sa mga malimit gamiting testimonials kay Ate Tina Cosico. Isang magandang gabi po. At, good evening, Ate Tina. Kinatutuwa po namin na ang ating kababayan, ka-schoolmate, ay kasama po natin ngayong gabing to. At mamaya, may kwento po yan. Yan. Mamaya po natin pagkikwentuhin si Ate Tina. Yan. So, she is one of the first recipients o beneficiaries ng stem cell. Stem cell here in the Philippines na ginagamit natin minsan testimonials. She is a breast cancer survivor na natulungan ng ating Super Life STC30. Yeah. Balik po si Tina Cosico po. Yeah. Balik po tayo ngayon sa ating share screen, mga ka-ups at ka-super, for ito nga, yung sinasabi natin. Ito yung kung bakit tayo ay nag-uusap-usap ngayon, lalo't napag-uusapan yung mga topics regarding sa health. Ito ang ating product presentation, brought to you by SBC Super T. Parang commercial. Welcome to the world of stem cell therapy. So ano ba talaga ang stem cell, Ops Buboy? So ang stem cell po talaga, it was first discovered as the egg cell of a female and the sperm cell of a male. When it is fertilized, nagiging ano po ito, nagiging isang cellule din po ito, which we call the zygote. And when this zygote develops into another cell, it becomes a blastocyst. And then that blastocyst will become, it will kakapit po siya doon sa uterus, at yun po yung magiging start ng isang living organism sa pinapupunan ng babae, which is yun yung baby.
So definitely, the concept of stem cell, which we called before na embryonic stem cell, human embryonic stem cell, is yung fertilization ng egg cell and the sperm cell. Na kung saan Doon ito din yung dine-develop apps yung yung iba't mga ibang cells. iba't ibang cells. It can differentiate into any other 220 kinds of cells in our body. The nerve cells, cardiac cells, muscle cells, intestinal cells, liver cells, which became organs of our body like brains, heart, muscle, intestines, and the liver. At ito nga, ang isa pang illustration, ito yung kung paano nabubuo ito yung pinanggalingan, ito yung talagang mother of all cells kung tawagin, yung stem cell. Siya yung nagre-regenerate, siya yung bumubuo ng kabuuan ng ating pero that was katawan. The embryonic stem Mm. cell. Para at least alam ng ating mga bagong invites kung ano pa talaga yung stem cell. And this is the first stem cell that was used for medical purposes. Yan. Kaya nga, sabi nga nila, yung iba't ibang cells yan, 50 to 75 trillion cells ang bumubuo sa isang katawan. 220 specialized cells kung saan sasabihin nga natin, nandun yung heart, nerve, blood, yung sperm cell, at iba pa. Ayan. Para sa kaalaman, yung anatomy ng human stem cells. Human cells. Ayan. Kasi, kaya nga, baka sabihin nila, ano ba yung stem cell? Oo nga, alam ko yung cell. Ayan. Mas lalong alam nila yung sperm cell, egg cell. So, yan, lalo sa dugo, yung red blood cells kung tawagin, yung ovum cell, yung red blood cells, yan ang nagdadala talaga ng energy, yan ang nagdadala ng oxygen, yan ang nagdadala ng nutrients sa katawan natin para gumana. Yung mga mata natin, lahat ng parts ng ating katawan. Yan. Meron tayong bone cells, may nerve cells, katulad ng sinasabi, pinag-uusapan kanina sa ating topic, ay kasama doon sa ating brains yung mga nerve cells. Nerve cells. Ayan, yung columnar epithelia cells, yung sa skin. Ayan. Ewan ko kung bakit palaging bidang-bida si sperm cell. Ayan. So ito yung anatomy ng ating katawan para mas visualize yung brain cells, yung organs, yung brain, lungs, heart, liver, at kidney. Ayan. So habang bata pa tayo, yung mga stem cells natin dyan, buo yan. 100% yan. Active. Active yan. Active yan. They continue to renew, they continue to reproduce. Kaya tinatawag natin pagka mga bata minsan, malakas ang immune system, malakas ang resistensya. Ibig sabihin yan, mabilis mag-repair yung mga stem cells ng katawan ng mga bata before. Kahit hindi mo pa inumin niya ng antibiotics, maghihilom ang sugat niyan. Mabilis. Pero as we go, as we age, nadideplete ang ating mga stem cells. Kung hindi man nadideplete, ay nagiging dormant. Tutulog. Para natutulog, no? At ang kadahilanan po nito ay yung mga oxidative stress, mga wrong lifestyle, bisyo, yung mga kinakain natin na may mga processed foods na, may mga preservatives na hindi maganda para sa ating katawan o nagkakaroon na reaction sa mga chemicals ng ating katawan. Kasama rin dyan, siyempre, yung environmental stress o yung mga kapaligiran na pollution. Yung sa tubig na iniinom. Yung free radical damages, which is na-intake natin sa pag-inom natin ng tubig at pag-inhale natin ng hangin. So nasabi mo, regarding dun nung bata pa tayo, ay kayang mag-heal ng ating katawan. Pero as we age, nandun yung bumabagal na yung proseso. Pero normally,
habang masigla at malusog ang ating mga selula, malakas ang immune system, which is our defense mechanism. may duration pa rin bawat cells. Yes, oo. Ito po yung natural renewal time frame ng ating body nung malalakas pa ito. Malalakas pa at active pa ang mga stem cells, no? Ang DNA natin po, nagre-renew po siya every 2 months. Ang balat po natin ay nagre-renew every 1 month. Ang liver cells po natin, nagre-renew po yan in 6 weeks. Ang stomach lining po natin dyan, 5 days po, nagre-renew yung mga stomach linings natin. Ang pinakamatagal pong mag-renew ay ang ating brain cells, which needs 1 year to rebuild. So may kaugnayan talaga Oo. sa topic natin kanina. Sa stroke. So, definitely, pagka nagkakaroon ng stroke, hindi yan agad-agad. So, they will undergo process of at least 1 year. At least 1 year. 1 year yun, ha? Oo. Pero kung tayo nga po ay magbubus ng ating product na STC30, it will shorten the time frame. It can shorten the time frame. It can shorten the time frame for the healing process ng kahit anong sakit po ng ating katawan. Not only the brains, but even other parts of our body organs. So with our product ng STC30, it can shorten. Ulitin natin, it can shorten. Pero dapat we regulate our body with proper dieting and lifestyle. Discipline actually. Kasi useless eh. Maiksi natin ang panahon ng paghihilom. Abusuin naman natin ang katawan natin, di balik tayo doon sa dati. Much more than the time frame for a normal cell to heal. Kaya doon sa mga stroke patients na it takes 1 year, takes 1 year. Takes 1 year para maghilom. Pero with the help of our product, hopefully, it can be lessened at least 8 months. Kaya nga, lagi sinasabi ng mga presenters natin, no? Our product, 1 sachet is good, 2 is better, and 3 is the best. Yeah. Boosting ang tawag. Boosting po ang tawag noon. And the more you boost your stem cells in your body and stimulates it and rejuvenate and replenish it, the better it will repair many problems on the organs of our body. Baga, the more the merrier. So, ika nga, ito nga yung sinasabi natin produkto natin, ang STC30, which is tinaguriang the new fountain of youth. So, kaya nga, talagang dapat pagmalaki natin itong product na to eh. Bakit? Sa contents na lang, sa ingredients. Oh. Ito po, di ba nasa Biblia po itong mga katagang ito. Narito ang mga halaman, mga punong kahoy na namumunga para maging pagkain diba? at sagana. May higit pa ba tayo? Wala, meron na. Diretso. Diretso na to? Po, Pamute po. Apis. Pagtuyot. Nabiyahe. Kasang anyway. Yan. Hello. Apis. Hindi pa natin sa Medyo pamute po. Just like Happy na. Yung headset. Oh, yun. Nadali. Okay, salamat. So, ang key active ingredients po ng ating Super Life Total Care 30, number 1 po is yung Rottweiler Spot Luber. Yan po yung tinatawag na Phytocell Tech. May clinical study na Phytocell Tech, Malus domestica. Yung stem cell po nitong Rottweiler Spot Luber na apple. And then yung Phytocell Tech Solar Betis, which is the stem cell of the grapes.
Meron po itong bilberry extracts, may blackcurrant extract, may glycodine. Ito po yung clinical study, glycodine, cantaloupe. And then the glycodine gliadin which came from the wheat or yung trigo na Trigo, I think yung trigo, yung wheat, yung ginagamit sa sa tinapay ng tinapay. mga ninuno natin kahit nila Abraham. Hindi rin napasama yata dito yung kamukamo. Kamo bear, Yeah. meron din yun, which is the very source ng vitamin C, Which is para sa 600 ating times more STC30. ang kanyang content ng vitamin C. Vitamin C. So, nakita naman natin na kung bakit halaman, bakit prutas ang ginagamit. Dahil ito ay tinuring na universal cells. Universal cells na kung saan compatible to sa both human and animals. Yung mga stem cells na to na nakakapag-renew, repair damaged cells, regenerate yung mga healthy cells, ito yung nagagawa ng sinasabing universal cells that comes from dito sa mga special fruits natin. Mesenchymal stem cells ang tawag dyan. So, nung unang panahon, hindi naman katagalan, dahil inabot pa ng ating mahal na First Lady Imelda Marcos, yung tinatawag na human stem cell therapy. So dito sa human stem cell therapy, alam naman natin na ito ay very specialized procedure na ginagawa sa ibang bansa at the same time napakamahal. Bukod sa napakamahal, napakasakit. Dahil noong una, kinukuha nila sa umbilical cord ng bata. Pero ngayon, ginagawa nila ay bumubutas sila dun sa bone marrow mismo. At ini-extract yung bone marrow at dun tinederive yung mga mature stem cell sa mismong bulalo mo. Yung bulalo. At yung na-extract na mature stem cell or the adult stem cell sa bone marrow mo, yun din po ang ituturok doon sa mga organs mo may problema na yun yung stem cell. So, nakita ng mga scientifico, medyo yung mga rich and famous lang ang nakaka-avail ng ganitong revolutionary health product or stem cell technology. Kaya And naman, actually, isa pa sa mga naging problema ng human stem cell is the question of cloning. yung cloning, yung issue. Kaya Medyo yung human pinagbabawal. stem cell medyo naging malaking usapin. Controversial. Ang human stem cell use, no. Yeah. So they try to find or to research for another source of stem cell and they found it out sa Yung animal naman po kukunin. Yung sa mga tupa, sa usa. Usa. Yeah, yun yung tinatawag na deer placenta. Placental pa rin po, Yan. which is the basis sa pagkuha ng stem cell. Yan. At syempre, itong products na to ay nakalagay sa soft gel, minsan soft gel capsules. At mahal din. Yung mga mayayaman pa rin na nakaka-benefit dito sa placenta na to. Ayan. And dahil mahal pa rin, bukod sa mahal, dahil ito ay ingested, dumadaan sa digestive system, nauna munang makinabang yung acids, virus, bacteria at parasites sa loob ng ating bituka. Ang nakukuha nilang benefit dun sa kanilang product na yon ay halos 20% lang. So ika nga, hindi man is worth. Nagbayad ka ng mahal, 20% naman ang nakuha mong benepisyo. Kaya nag-isip na rin ulit ang ating mga magaling na scientists. Ano ba talaga yung pwedeng gamitin na mura and most effective? So dito na pumapasok yung ating product, which is a plant-based stem cell therapy. So, ang una-una lang na-extract na stem cell is from the Rottweiler's patluga, na katulad na sinasabi ng ating kapartner, yung kakaibang apple variety. Rottweiler's Pavlover,
which is 4 months na after harvesting ay hindi pa nakakakitaan ng oxidation or pagkabulok. And this was discovered by our inventor, Dr. Fred Zuli, which is the founder and the head of Nibel Biochemistry in Switzerland, no? Nibel Group. Siya rin po ang formulate ng Phytoceltec Malus domestica and Phytoceltec Solar Vitis. Ayun. Dahil sa pagkakatuklas ng ganitong technology sa buong mundo, naisip naman ng isang marketing business na i-produce yung produktong STC30 upang maipalaganap sa buong mundo ang kagandahan ng produkto natin. Ang headquarters ng Superlife, ito nga yung Superlife, na sila yung Ang product nag-distribute sa buong mundo ng STC30. actually, siya rin ang nagmamanufacture. Sila na rin ang nagmamanufacture. Superlife. Makikita sa Kuala Lumpur, Malaysia. And syempre, the head, tinatawag nilang the Superman. The Superman of Superlife. Yeah. Si Lai Tek Kiang, which is the founder and CEO of Superlife. Na 25 years na ang kanyang experience sa financial planning industry. Kaya nga sa loob ng 3 taon, nagkaroon na ng 30 bansa na pinagdadalhan ng ating produkto. And as of date, siguro nasa 50 na sila. At siyempre, hindi naman makakapag-distribute ng Superlife STC30 o iba pang products niya kung wala siyang FDA approval. Mga legalities po natin. Yan po, legal po tayo. Certified po ng Food and Drugs Administration ng US and ng Malaysia, and then in the Bureau of Food and Drugs here in the Philippines. For mayroon po tayo ng certification. Siyempre, meron tayong mga iba't ibang certificate of recognition sa From the Superlife Direct Philippines. Selling Association of Malaysia. Yeah. So, actually, ang Superlife is a direct selling company, and at the same time ay multi-level marketing company. So ano ba talagang itong STC30, ang Superlife Total Care 30 Stem Cell Therapy, inspired by nature and realized by science. Yan. Unang-una, dun sa ating mga bagong invites, ito ay hindi herbal product to. Hindi rin to food supplement. At mas lalong hindi to synthetic drug. Kaya nga yung misperception minsan, sasabihin natin, meron kaming gamot para dyan sa sakit mo. No. Meron kaming lunas para sa sakit nyo. Lunas. O tulong, meron kaming isang produkto na makakatulong sa pagginhawa ng inyong karamdaman. But never, ever, nasasabihin natin, meron kaming gamot. Anong gamot yan? STC30. Mali. Nagkakaroon ng wrong perception ang tao kapag sinabi natin ito ay gamot. Ulitin ko, hindi to herbal, hindi to food supplement, at mas lalong hindi synthetic drug. Para malinaw po tayo. So, dun sa mga natuklasan, ito ay human stem cell activator. Bakit? Dahil it repairs damaged cells, it replaces dead cells, yung mga patay na, yung mga namatay na dead cells dahil sa sugat, sa injury, o dahil sa chemotherapy, radiotherapy, yan yon. Nagre-restore naman ng mga may sakit na cells, yun yung mga may problema na nating organs, so maaring sila ay may sakit. Yung replication ng good cells, mas maganda talaga ng nagagawa ng stem cell, no? Ng STC30, no? Marami pa tayong buhay na magagandang cells sa katawan, no? So, yun ang nire-replicate nitong STC30. Nire-rejuvenate din niya yung mga luma at matatanda ng selula ng ating katawan para ito ay maging bago.
maging parang medyo bumata-bata. Oo, Kaya nga. bumata. Yun nga. So, makikita po natin na iilan lang tong mga sakit na na-address ng STC-30. Ayan, mga common. Yung stress, prostate issue, infertility, diabetes. Number 1 sa diabetes, proven and tested, Abs Buboy. Dahil ako, bilang isang type 2 diabetic at talaga namang ang aking blood sugar hindi na bumaba ng 210 every day, kahit ako'y nagte-take ng 2,000 milligram ng metformin, which is 4 na tabletas yun, 2 sa umaga, 2 sa gabi, hindi nababa. Pero after taking STC-30, mula pa nung November hanggang ngayon, hindi ako nakatikim ng metformin. At hindi na rin tumaas ng halos 180 ang aking blood sugar. And it's a relief para sa akin. Katulad ng iba pang mga sakit, katulad ng issue natin kanina, yung ating topic is about stroke. Katulad ng tatay mo. Diba? Actually, yung father ko, when I started Super Life last August, pinautang lang ako nung aking upline na si Lord Ray Villaredondo, ni Absray, ng isang box niyan. Kasi nakita ko nga, sinasabi ko sa kanya na mild stroke yung father ko. No choice po ako, pandemic ngayon, wala akong trabaho, wala akong negosyo dahil wala akong pasok sa school na tapat ng tindahan namin. So, pinahiram lang po ako ng isang box. And after 1 box po, malaki yung effect, nagkaroon ng significant effect agad sa father ko. Medyo gumanda ang pakiramdam niya. Even though wala kaming pinaiinom kasi nakakatakot nga magpainom ng kung ano-anong maintenance medicine niya before kasi hindi natin alam kung ano yung bumababa o tumataas na levels ng kanyang dugo, sa dugo niya. So definitely after 2 boxes, nakatayo po yung father ko na dati namin dinadiaper, hindi na ako makalakad, ngunguna ako magsalita. Kaya hindi, pag humahawak siya ng baso, nabibitawan niya, wala lang lakas yung kanyang kamay. Pero after that, September, at nagdumipas pa yung buwan, nagme-mekaniko na po uli ngayon. At happily to say, no, nag-celebrate pa ng birthday niya, ng 71st birthday nitong January 17 lang. So napakagandang benefits talaga ang nakuha namin dito sa STC-30. At ito nga yung sinasabi natin, it combats chronological aging. Yung chronological aging, hindi man kayo maging batang isip, at least yung itsura nyo, yung inyong balat, medyo mababanat yung mga pile-pilegis, yung mga nasa edad 50, maaaring magmukhang mga 40. Hindi natin pwede Actually, hindi naman natin sinasabing pababatain. Much better we say it as dinidelay yung aging process. Kung halimbawa, ganitong itsura ko na 46 ako, when I mag-take ng ganito na STC-30 in the starting stage pa lang, parang magmumukha ka talagang bata or hindi ka mukhang 46 years old. Oo nga, at magandang example dyan, yung ating ka-Abs, si Abs Joby. Si Abs Joby, oo. Yan, after 1 year, naging talagang medyo bumata ng 10 years. Bumata, okay. Wala lang siya ngayon, mukhang humahapit. Pero anyway, doon sa mga nakakilala kay Abs Joby, nakita niyo yung napakalaking effect. Maganda. Transition. Mata. At saka ang wala pa rin dito ngayong gabi, si Abs Rino. Hindi mo mapagkakamalang 56. Kala mo mga 45 lang. Wala sa biro. Kasi nga stress talaga ang nakakapagpatanda sa atin, no. And nung naging Super Life member sila, nabawasan ng stress nila kasi syempre, kaya nga sinasabi ng ating Abs Vincent, ano ba ang problema ng tao? Pera. Na-address din ng... Subukan yung mawalan kayo ng pera pag hindi nakakunot ang noon nyo. Yan. Ngayon, dahil sa Super Life, hindi na kayo kukunot ng noo. So, ano yung kakaiba sa ating product? Bakit naging iba to?
Ito yung nabigyan ng recognitions ng Berlin, Germany, the way we take it. So sublingual ang taking po ng ating STC-30, tinataktak lang po sa ilalim ng dila, hinahayaan lang niya matunaw kahit may laway pa yan o panis na laway pa yan, because yung enzyme, yung salibal enzyme, ay nakakatulong po yan para doon sa ating product na umailalim sa sublingual glands natin, and then dumiretso sa mga carotid arteries na nandoon sa loob ng ating sublingual glands. Nadidiretso sa ating circulatory system, sa ating bodies, na ang una niyang tatargetin ay sa dugo. So yung mga blood cells agad. And then definitely magsisignal si brain neurons sa atin, sisignalan niya sa stem cells kung saan yung targeted area na kailangan ayusin. So ang stem cell ay very intelligent. They sense the area na kailangan mapokusan ng pag-repair and pagre-rejuvenate. That is why very abrupt ang significant effect doon sa mga may sakit at nakakaranas agad sila ng kagalingan. Yan, for the new invites para malaman nyo kung ano yung pinag-uusapang sublingual na. Katulad ng mga na-stroke, yung mga na-high blood, yung itinetake nilang para sa high blood yung catapress. Bakit sa ilalim ng dila nila nilalagay? Dahil yun ang pinakamabilis na pamamaraan para umepekto yung gamot na yon para bumaba ang blood pressure. Para ang tawag sa mga gamot na yun, vasodilator yan. Pampabuka lang ng ugat. Pero hindi definitely pang-repair ng ugat. So ito yung sinasabi natin. Ito yung award na natanggap ng ating company, ang Superlife, sa Berlin, Germany noong July 7, 2019. At ibinigay ito ng European Society for Quality Research. Yun yung sinasabing kakaibang way ng pag-take ng ating product. Oh, and then the quality of the product, tayo lang po talaga ang meron ganitong product na plant-based stem cell, no? And the way it was taken, talagang multi-awarded talaga kasi yung ibang stem cell through ingestion Ingestion or live stem injectable. cell sila. Although live stem cell sila, tayo din naman ay live stem cell pero taken sublingually. At the same time, because of nanotechnology, Oo, kaya yan because of the nanotechnology. Kasi baka magtaka sila stem cell yan, bakit naging powder? And yung sachet natin, apps, hindi yan pangkaraniwang sachet lang. Special sachet yan. Specialized sachet yan na nabubuhay ang stem cell sa loob nun. Nung sachet na yan. Yan, at tumanggap na rin tayo ng iba't ibang awards. Yung Stevie Award na sinasabing Oscar for Business. Kaya nga, kapitapitagang recognition ang natanggap natin sa Asian Masterclass Award. Because of sa ating yung remarkable business achievements. At iba pang mga awards. Sama po tayo sa Super Brands. Brand Laureate. Kano katagal na ba ang Superlife? 3 years pa lang. 3 years pa lang. Kasama na sa Super Brands. Super Brands. Samantalang iba. iba. 4 years po tayo nitong ngayong taon na to. Ngayong taon na to. Yung iba nga, inabot 10 years bago mapasama dyan Tayo 3 taon pa lang. So ito yung sinasabing mga recognitions. Meron tayong FDA, meron sa Halbeck, may Phytoceltec, may GMP, may MSIG. At ito yung pinakamaganda dyan. Pwede sa ating mga brother Muslims dahil ito ay halal certified. Ibig sabihin, walang chemicals o walang anumang halo ang ating produkto kung hindi puro plant-based stem cells. Meron din po tayong Seal of Quality Excellence ng QAsia. At may ISO. Yan ang pinakamabigat. Matindi. Yung ISO. International Safety Organization. Yun yung certificate na hindi, wala nang kaduda-duda. Safe na safe ang yung produkto, produkto, yung investment,
The way yung production mo, you are following the ISO international guidelines regarding sa pagpapatakbo ng company, pagpapatakbo ng planta, at saka ng business. Yeah. So, kaya nga, sabi nga, Superlife, may seal of quality excellence. Baka by next year, may tatak na yung box natin. At yun nga, Kumbaga, hindi tayo pipitsuging produkto. produkto company. o company kasi ilan-ilan lang po ang nasi-certify ng ISO. Even yung Department of Education natin, I think pa 2 years pa lang po nung nagkaroon ng ISO certification Oh, yun. tagal-tagal ng Ang DepEd, no? tagal-tagal na ng DepEd. Ngayon pa lang. Oo. So definitely, itong company natin talagang napaka-secure tayo dito. Yan. So, ito yung wonders of STC30. Inspired by nature, realized by science. At yung kung bakit, ito yung mga testimonials. Ayan, malapit na si Ate Tina. Yung Alzheimer's, arthritis, hypothyroidism, yung stage 2 breast cancer, gangrene due to diabetes, yung aneurysm, yung kay Judge Paras na nakatipid ng 5 million for the medical procedures, yung sa thyroid ba to? Yan, thyroid yan, no? Yan. Goiter. Hyperthyroidism. Yeah. At siyempre, ang ating kababayan, ang ating ka-schoolmate, yung breast cancer survivor at masayang-masaya na ngayon, si Ate Tina Cosico. Cosico ba? Oo, kasi Yeah. Ate Teens. Ate Tin, nandiyan ka ba? Hello, Ate Tin. Pwede mong Nandito pa naman. Naririnig share, niyo ako? Share ka naman. Naririnig Oo, po, rinig. naririnig po. Ayan. At naghihintay silang marinig. Parang nakita ko yung picture ko dyan ah. Opo, Oo. yun nga po. Ayan. Parang ako yun ah. Sikat na sikat si Ate Tina. Oo. Kwento naman ng konti. Kamusta naman po ngayon? Okay naman. So far, so good. Survive pa rin. Ayan. At patuloy pa rin po Sige. bang nagte-take ng STC30? Oo. So, Ate Tin. ngayon, once sa day na lang everyday. Pero Ayan. dati, nung time na nagki-chemotherapy ako, kasi nakilala ko lang kasi itong STC30, pa-third session ko na ng chemotherapy. As in, kalbo na ako. Yung naubos na yung buko, itim na yung mga balat, kasi nasusunog eh. Ida mo, kung nakapansin kayo ng nagki-chemotherapy, di ba? Sunog ang balat. Kumbaga, dahil siguro nga namatay yung mga cell, namamayat, nagsusuka. Ang isang reason kung bakit namamayat, siguro dahil hindi makakain. Totoo yun, nasusuka. As in, ang pakiramdam mo talagang yung nahihilong ng lalata. Pero, kasi, ang case ko pala ay stage 3B breast cancer. Stage 3. May client lang kami, stage 3B na breast cancer. Nung time na yon, may client kasi ako na lagi ako ang hinahanap noon. Nung time na yon, wala ako. Sabi nung mga kasama ko, nag-session ho niya ng chemotherapy. Ayun, nabigla siya. Tapos nung bumalik siya sa akin, dinalahan niya ako ng box ng yan. Ayoko nga sanang tanggapin. Sabi ko naku, baka wala ako bayad dahil ang mahal ng chemotherapy. Pero nung time nga, tapos sabi niya, ang payat mo na, bakit ka namayat? Kita mo, ang taba ko naman. Siguro dahil hindi nga makakain. Tapos nung time na, sabi ko, sige, itry ko. Kasi nag-research yung asawa ko. Mahilig kasi, binasa niya, nag-google siya tungkol sa STC30. Tapos sabi niya sa akin, Mama, sige, try mo. Mahalay mo, makatulong. Nung time na, isang sachet, may panlasa. Sabi ko, dun man lang makakain ako. Bumalik yung panlasa ko. So kahit nagki-chemotherapy, nakakakain ako. Normal ako nakakakain. Hindi kagaya dati, before, nung hindi ko pa yan natitik, hindi ko kilala, talaga dahil kahit tubig, pag uminom ka, totoo, ang pait. Ang pait talaga.
Hindi ka talaga makakain, pinipilit mo lang. Pero kailangan mo kumain syempre para magka-resistensya. Tapos yun, sumigla. Hindi ko na naranasan yung pagkahilo. Biyahe ko San Pablo, Calamba. Kasi dyan ako naka-assign sa Calamba. Ang bahay ko San Pablo. Araw-araw ako na biyahe. San Pablo, Calamba. Umaga, hapon. Hindi ko naramdaman ng pagkahilo. Pero nung time na nagki-chemotherapy ako, sabi ko sa inyo, 2 sachet ang tinitake ko. Pag nag-session ko ng chemotherapy, pag nararamdaman kong nahihilo ako or dinadagdagan ko ang take. So, kahit bawa chemo ko ngayon, Monday, Tuesday nakakapasok ako. Normal akong nakakapagtrabaho. Tapos pag lumalabas yung mga test ko, yung blood, yung unang-una sa dugo, yung blood chem, kasi every Monday kinukunan ako noon. Tapos Friday, tinitingnan kung anong effect na bumababa ang platelet count, ang hemoglobin, WBC. Ang isang turok ng WBC pag bumaba, kasi nyo 3,000, hindi naman nakukuha ng isa. Mula nung na-take ko yan, natapos ko ang 16 session ng chemotherapy. Hindi ako nasalinan ng dugo, hindi ako nag-chemotherapy, hindi ako nasalinan ng dugo, hindi ako naturukan ng WBC. Hindi ako na-confine. Pagkakatapos ng aking session ng chemo, nakakauwi na ako sa hapon. Kasi malakas na ulit yung pakiramdam. Tapos yan, naging ganyan. Tapos dumating yung time na kailangan ko pang irradiation. 30 days araw-araw. Yung mga kasama ko, sugat. Taka sa akin yung doktor, sabi niya ang ganda ng effect. Hindi nagsugat yung sa radiation ko. Sabi ko, siguro talagang binigay ni Lord yun. Tapos tuwing lumalabas ang result ng mga test na ginagawa sa akin, normal lahat. Kaya walang nabigay sa akin ng doktor ng gamot. Up to now, wala akong tinig na ibang gamot. Ito lang. Kaya sabi ko, blessing. Kaya ngayon, isa na lang ng isa. Parang nisip ko, yun na lang yun din yung maintenance ko para hindi bumalik yung cancer ko. Ayun, sana nakatulong. Pero sa ngayon, ang tinitakean ko ngayon, Boboy, kung alam mo, di ba na stroke si tatay? Hindi siya nakakatayo. Hindi siya as in. Pero ngayon, sabi ni nanay ko, bukas dadalawin ko siya nakakapunta na siya ng CR ng tungkod. Oh, Tapos very good. Napakaganda talaga. Gamit yung tungkod niya. Pero dati, sa kama lang siya. Dinadiaper siya sa kama. Totoo yun. Tapos, ngayon, tapos kagabi, kausap ko nanay ko. Kaya sabi ko, pupuntahan ko ulit. Wala na nga daw gamong STC-30. Dadalhan ko siya. Nakakahakbang na daw nang hindi gamit ang tungkod. Kahit patatlo-tatlong hakbang, nagagawa na niya na hindi gamit yung tungkod niya. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy lang niya. Basta't nararamdaman niya na nanghihina siya, 2 ang i-take niya. Kung okay ang pakiramdam niya, 1, sabi ko sa kanyang ganun. Kaya pagka gumaling ang tatay ko, So, Ate Tins, nakakatuluyan. Ate Tins, may tanong lang ako. Nalaman ba ng doktor na nagte-take ka ng STC-30 during the sessions ng chemotherapy? Ang sabi ko, may tinitake ako na pampalakas kaya hindi ako nag-aano. Pero sabi sa akin ng doktor, okay lang yan kasi nakakatulong. Kasi sa Cabrini, ang pinapatake nila sa amin doon ay USANA. Sabi ko, Doc, hindi po USANA ang tinitake ko, stem cell. Sabi niya, okay, basta nakakatulong. Yun. Pero may mga doktor na hindi naniniwala. Naniniwala sa ganito. May alam mo akong hindi naniwala. Pero pati yung surgeon ko, naniwala siya. Kasi kahit si nanay ko kasi po ay colon cancer. Nung time din na medyo humihina yung niya, pinatake ko din siya. Kaya sabi ko, Doc, pinatake ko po ng stem cell lang nanay, STC-30. Sabi niya, ay okay yan, ate. Makakatulong yan kay nanay. Ayan. At kaya ako naitanong, very curious ako. Kasi kalimitan, dun sa mga ibang clients, ibang mga inaalokan, kaya minsan ayaw nila dahil natatakot sila dun sa doktor o ayaw ng doktor. Pero ito yung in reality, ito yung
alam ng mga doktor na yan, alam ng mga nurse na yan what the effect can do ng stem cell therapy sa tao. Pero doon kami doon kami nanghihinayan. Bakit nila pinipigilan o ayaw nilang ipasubok doon sa kanilang patients yung stem cell therapy? Kuba, There's no question about that. Okay lang yan. Because, ano na yun eh. Alam na natin kung bakit. Pero alam na Ate natin. Kasi Tina, ano na yun eh. oo. Kaya alam mo, kaya siguro sila hindi naniniwala. Siyempre, pag kaya ng tinik nila, yung profession nila, maano, kumbaga, paano sila kikita kung hindi sila Pero gagamot ito, sa tao, hindi naman diba? natin pero ang ano dyan ay it's kung tutusin nga mas lalakas ang kumpiyansa ng mga tao na magpa-doktor kung ito yung product isasabay. Di ba, Titina? Oo, meron malaking tulong pag sinabay. Oo. Malaking tulong talaga kasi unang-una, timo, yung sa chemotherapy na lang, totally talaga patay ang mga cell mo. Good at saka bad cell, lahat yun namamatay. Hindi naman napipili ng gamot. Kung yung cancer cell lang yung papatayin niya lahat pinapatay niya. Siguro, Kaya nga, may ganito, Timo, kaya nga, hindi mo naranasan yung panghihina. Hindi mo naranasan yung yung effect, yung total effect talaga ng chemotherapy. May sinabi pa nga, may nireseta pa sa akin yung doktor ko. Sabi niya, isang effect ng chemotherapy, hindi ka makakatulog sa gabi. So, niresetahan niya ako ng papatulog. Hindi ko yung tinik, hindi ko ininom kasi normal. Normal ako nakakatulog. Normal ako nakakagising. Ganon. Kumbaga parang normal yung pakiramdam mo talaga. Yeah. Okay, so yung explanation diyan sa sinasabi ni Ate Tin, no? This is the four processes, no? Para magkaroon tayo ng cure. That is the detoxification, which is addressed by STC30, na-address yan. Cleansing, nutrients assimilation, and at the same time, ito yung pinakamagaling, yung cell regeneration. So yung apat na healing process na yon na-address ng STC30. Proven kay Ate Tin yun, yung apat na yun. At syempre, welcome nga pala ang ating isang member ng SPC Super Team, si Herman Manzanero. Mga ka-batchmates yan, ka-schoolmate ni Ate Tina. Parang kilala ko yun And, parang kilala ko yun. And we're very happy and we're very privileged ngayong gabing to na ikaw na mismong ginagamit namin sa mga testimonial ay nakasama ngayong gabi at narinig po ng ating mga ka-ups, ka-super at mga bagong invites. And Herman, magandang gabi sa iyo, ka-super. Magandang gabi, Ate Tin. Okay, so yan. Buboy and Rowan. Let's go on with our So we will go on. presentation. We will talk later. Yan, medyo enlightened lang kami. Ayan, so pati yung psoriasis, yung kidney disease, yung high fever para dun sa mga dengue. Oh, yeah, maraming same sa bata. May latest testimonials tayo regarding dengue, no? 2 sa silang yata. 2 sa silang. Very alarming na yung case. Very alarming na, pero after 2 sachet, nakalabas ng ospital, no? Mababa na daw yung BP, bagsak na daw yung platelets, but after taking 2 sachets, no? Galing. At yun, dun sa mga namamanas o kaya yung mga buntis na may gestational diabetes kapag nagbubuntis, nanganganak, ayan, nagte-take lang yan. Very healthy at very smooth ang panganganak. Sa mga chronic kidney problems, sa mga dinadialysis, marami na tayo na. And mga testimonials na, yung relatives, father ni Absria Buisan. Okay, at may sa atin, nag-chat. Ito si Sir Gab. Mga apps,
Okay din, sa kidney-related, may guest kayo. Ayan. So, sino ba may testimonial ba to, APSGAB? Gab, Pumasok siya, apps, meron meron akong ka-chat sa aming page kanina. Nasa nandito sa loob, nakikinig siya ngayon. Meron siya yatang kidney problem. So, sabi ko Meron sa siyang kanya, kidney maganda ang problem. STC-30. Sabi ko, makinig lang siya. definitely. Oh. Okay, APS Buboy. Mm. Oh. Ang kidney problem, maraming causes talaga yan. Hindi lang talaga, yan nga yung tinatawag natin interconnected system ng ating mga body system. No? May kidney damage na cause ng too much blood sugar at may kidney problem na cause naman ng too much uric acid. They are both kidney problems but they differ in the root cause. Minsan may mapapansin tayo mayroong kidney dialysis patient pero hindi naman diabetic. Meron din naman tayo may encounter na kidney dialysis patient pero ang problema naman is mataas sa uric. And that is the problem na nagpapalala sa kanila. So definitely kasi very very sensitive ang ating kidney. Interconnected siya. So lahat ng sobra at kulang sa ating kidney dahil yun ang sumasala ng lason, hindi niya na masasala ng maayos pag matataas ang mga levels ng mga ito, diabetes and uric. And even the kidney stones, which is yung mga build-up ng mga chemicals, toxins na naiipon sa ating katawan na namumuo bago pa man siya masala at mailabas. Namuo na siya doon sa kidney. Kaya yung tinatawag ng mga kidney stones. So, kaya nga definitely itong product natin, it will repair the cells na bumubuo dito sa ating kidney, itong pancreas natin, itong yung pinanggagalingan ng uric. Ito yung sinasabi natin, walang ibang gamot o kahit anong herbal product na tatalab sa tao kung sira ang ating cells. So definitely, itong ating product, it addresses first and foremost yung unang-unang dapat ayusin. Cell Ating regeneration. yung cellula through cell regeneration. Cell repair. Cell repair. Cell replication. So, Cell replenishment. So hindi natin alam yung kung yun si sir o si mama na nakikinig na may kidney problem, kung siya ay nag-undergo ng dialysis, wag po kayong mag-alala. Kapareho nga po ng case ni Ate Tina, nag-undergo siya ng chemotherapy. Pero isinabay niya ang STC-30, so iba naman yung effect ngayon. Kumbaga, hindi siya namalmaan ng epekto ng chemotherapy. And we have a medical declaration regarding that, no. So stem cell STC-30 has no contraindication to whatever Medical therapy or medical therapy. procedures you are undergoing. Pwede isabay. It can go along with all of the therapies, medications, and etc. But definitely, while you are continuously taking this stem cell therapy, STC-30, you will notice or just like what Ate Tin said, na-amiss yung doktor, nagkakaroon ng significant effect doon sa mga blood test, blood counts niya, no? Maraming maganda ang lumalabas, nagno-normal. So why you have to take dialysis kung mababa na ang kreya mo? That will be the process. Meron tayong proseso. In due time, kaya nga na sinasabi, boosting is the best. 1 sachet is good, 2 is better, 3 is the best. So if you are already in the case Na nagdadialysis. nagdadialysis, which is considered a severe na, so you have to boost it up. Kailangan mag 3 times a day yan. Oo. Until such time, Pag bumaba na. okay na yan, bumaba na yung creatinine, you can slowly
adjust the dosage you are taking. You Compare can natin, take one diba? sachet a day. One sachet na lang. Oh, diba? So definitely hindi po ito burden para sa mga ano. Actually, you can even stop Kapag maayos na pag lahat. maayos ng lahat. Sundot-sundot ka na lang kung sakasakali. And dialysis, forever yan. Walang ano yan. But Bakit why nakitigil? stop? But why stop, no? Kasi mababa na yung ano. Kung mabibigyan ka naman ng magandang health dito, and at the same time, magandang wealth. Well, yeah, Yes. mamaya na yun. Mamaya, it will be further discussed, no? And kapag nga nang nabanggit ni Ate Tina, nung at first sabi nga niya medyo may kamahalan. Kumbaga nag-undergo siya ng chemo, tapos madadagdagan ng STC-30. For the understanding ng ating mga new invites o yung invites dyan, usually yung mga new invites ang dapat makalam nito. Health is wealth. Huwag mong tipirin ang sarili mo when it comes dun sa pakinabang at ikagiginhawa ng iyong kalusugan. Ika nga, kung yung iba nga gumagastos ng ilang daan, ilang libo para sa maintenance drug na wala rin naman kahantungan, why not take the chance? Gumamit ka ng STC-30 and feel the difference, feel yung pagbabago sa iyong kalusugan. Ika nga, Apps. Health is an investment and not an expense. Kung isipin na gastos, mas magastos magpa-ospital, mas magastos magpa-opera, at lalong mas magastos ang mag-maintain ka hanggang sa ikay kunin ka na ni Lord ng mga maintenance drugs na yan. At mag-undergo ng forever dialysis. Yan, forever dialysis. Ayan. So, ika nga, sabi nga, STC-30 is Bakit ko sinabing Oh. Apps? Forever ang dialysis. Bakit? Kasi dialysis is the process of taking the toxins in your body, no? Kasi ano na lang, manually na lang, by machine. Pero pag uwi mo ng bahay, sasabihin ni doktor sa iyo, huwag kalimutang inumin ng gamot, ha? Eh hindi pa nga repair yung organs mo eh. Dadagdagan mo na naman uli ng toxins. So what's the process? Napaka-awkward ba? Na magpapatanggal ka ng lason and then agawin mo na sa bahay, iinom ka uli ng lason. So very, very awkward. Yeah. Okay. So, ito, medyo mabilis lang. May tinatanong si Apps Becky. Meron raw siyang kaibigan na kasing edad niya na na-stroke, na bedridden. Ayan, kung malulunasan pa to ng stem cell 30. Definitely, katulad nung kwento po ng ating kapartner na si Apps Buboy, yung tatay niya bedridden, nilalampinan, yung tinadiaper na, nag-take lang, 2 box. Yung paddle din ni Ate Tin, nakakakwento lang yun. Si Ate Tin, katulad ng kwento ni Ate Tin, nakakahakbang kahit patatlo-tatlong hakbang. Definitely, merong effect ang STC-30 sa katawan ng taong na-stroke. Dahil una, nire-repair nga niya, nire-rejuvenate niya yung mga nerve cells ng katawan ng tao. But as we are saying, may process. May process po. Yeah. There is a process. Hindi lang nakukuha sa 2 box yan. There's no overnight magic like that. Wala po. Wala. Kasi katawan mo po yan. Katawan mo rin ang magpoproseso niyan. And then definitely discipline mo yan. Disiplina mo rin sa katawan ang magpapabago ng katawan mo. And exactly as I'm saying always, no, dinidiscuss din namin every webinar namin. Your spiritual healing, that is the very best thing na kailangan unahin natin. Unang-una po, God first. Yeah. Just like ito, maisingit ko lang bago tayo magpunta sa ating Complan. Yung experience namin doon sa isang client namin ng isang araw, kompleto eh. Spiritual healing. Yung yung kanyang mindset, gusto niyang gumaling.
ika nga, yung mental healing, social healing, very supportive yung family. Supportive dun sa client na gusto nilang gumaling. Ngayon, inintroduce natin ng inyong mga lingkod yung STC30. Nakangiti si Kuyang George. Nakakinte dahil alam niya ito yung kailangan niya para magalaw niya ulit ang kanyang katawan, makapagsalita siya ng diretso at mamuhay siya ng normal. Yun yung sinasabi ko. The product that will address the physical healing. Unang-una muna yung kanilang, yung family, yung kanilang spiritual healing. Yeah. Okay. So dun sa nagtanong kay Apps Becky, sana nakapanood po siya kanina at nakapa-join dito sa ating webinar para at least medyo mas na-inform siya. Pero definitely, kung bedridden siya, introduce natin yung product dun sa tao, malamang sa hindi. Malamang yan. Babalik sa normal. Pero it takes a process, ha? Yung ating ST30. Opo, taga Candelaria yun ang hinaraw na internet. Kaya hindi sila maka-join. No? Okay. So, sayang. Pero anyway, ikwento nyo lang po na at the same time, yun nga, may process tayo. 10 months. So that's 20 boxes. Pero definitely, baka hindi pa umabot ng 10 months, maganda na maging effect dun sa patient na yun. So, mga ka-ups, ito na yon. Kung ang sakit sa katawan, karamdaman, ay anyway, may konting technical pero hindi mo pinindot. Yan. Yan. So, kung ang karamdaman ng katawan, yung sakit ng katawan ay nalulunasan ng STC30, definitely, yung sakit sa bulsa ay ma-address din yan. Sigurado yan. Kung yung cancer sa katawan ay nagamot, yung cancer sa pitaka ay magagamot din mas po nito. magagamot yan. At ito i-explain ng ating Apps Rowan, Super Rowan. So ating dito sa ating compensation package, meron tayong membership packages. Tatlo to. Una, ang Star Package which consists of 2 boxes worth 6,700 at meron siyang maximum daily pairing income na 140 kung tawagin. Mamaya natin di-discuss siya. Maximum monthly pairing income na 4,200. Ang next package naman natin is worth 26,700 na meron siyang 8 boxes. Yan. Sa super package naman, andito meron siyang 20 boxes worth 66,700. Kung tayo, gagamitin natin to as negosyo natin, direct selling, ika nga yung parang tindahan, bili ng produkto, benta, the same old tubo, ganun pa rin. Ito naman yon. Sa lahat ng members, may membership price tayo ng 2.5. Pwede natin ibenta ng 3.9 which is the SRP. Huwag sosobra. Pwede nyo babaan ng konti. Huwag lang sosobra sa 3.9. At may tubo kayo na 1.4 per box. Yan. So just imagine, every day makabenta kayo ng 2 boxes. Di may 2.8 kayo araw-araw. Meron din naman na tinatawag na encoding bonus para dun sa mga makukuha nating members. Yan. Sa Star, ang direct sponsor bonus ay $30 which is equivalent to 1,500 pesos. Star naman, pag nakakuha ng Supreme, meron tayong $60 which is equivalent to 3,000 pesos. At pag nakakuha naman ng Super, meron siyang 4,000 pesos. Ito naman sa ating Supreme, pag nakakuha ng Star, ganun pa rin, $30. Pag nakakuha ng Kappa Supreme, medyo tumaas, naging $140 which is 7,000 pesos. Pag nakakuha naman ng Super, meron siyang 8,000 pesos. Ito naman yung sa Super account natin.
kapag nakakuha ng star, definitely, hindi $30 yun. 30 euros. Magkano yun? 1,740 pesos. Pag nakakuha naman ng Supreme, 8,120 pesos. At pag nakakuha ng Super, yun ang super kita. Magkano? 350 euros, equivalent to 20,300 pesos. Ayan. So, meron tayong encoding bonus na tinatawag. Ang encoding bonus ay may privilege lang mag-encode ng bagong member ay ang super account holder. So, pag nag-encode siya ng isang star, meron siyang 174 pesos. Kumindot lang siya sa cellphone, kumindot lang sa computer, 174 na pagka-star ang encode niya. Ngayon, kapag Supreme naman, meron siyang 12 euros, which is equivalent to 696. At meron din namang pag nag-encode ng super account, meron siyang 30 euros, which is 1,740 ang equivalent. So, ito, encoding na lang ang pinag-uusapan dyan, kumikita ka. Sa upgrading period natin, doon sa mga nag-avail ng Star at saka Supreme, sad to say, wala na po tayong grace period based doon sa bagong inilabas na policy. Kahit mag-upgrade ka kinabukasan, meron ng 10% processing fee. Yan. Ngayon, ang Super, wala na yung i-upgrade yan. Ang i-upgrade na lang niya, yung tinatawag na leadership ranks. Kung saan, mag-umpisa sa leader rank na may $5,000 na accumulated income, maakyat yan sa Sapphire leader, sa Ruby. Hanggang sa pinakamataas, ang founder ambassador na kumita na ng $2 million. Yeah. Congratulations nga pala, Vince, for Vince. reaching the Crown Diamond. Nakapag-Crown Diamond na pala si Vince. Congratulations. Oo, recently lang. Yeah. Sinong hahabol? Maraming gustong umabot. Sino susunod? Maraming susunod dyan. Maghintay lang kayo. Sunod-sunod sila. Sunod-sunod na lang kayo. Yan, meron din roll-up bonus. Pag Supreme ay nakakuha ng Star, at ang Star nakakuha ng Supreme, ang Star magkakaroon ng $60 na direct sponsor bonus. Meron naman ng Supreme na pakinabang din. Yun yung tinatawag na roll-up bonus na $80. Ayan. So, ika nga, everybody happy dyan. Roll-up bonus naman ng Super. Nakakuha ng Supreme. Si Supreme nakakuha ng Star at si Star nakakuha ng Super. May roll-up bonus na $80 si Star. May 160 naman para kay Supreme. Dollars sa pinag-uusapan. Pero kay Super, may Super account yan. So the privilege of euros ang matatanggap niya, which is 110 euros ang roll-up sa kanya. Coding bonus pa rin tayo. Sa pairing bonus naman, ang Star, kapag tayo ay nasa binary, bring your two, they bring their two, merong pairing bonus. So sa Star, meron siyang maximum pairing na 28 pairs lang. Per day. Per day yan, per day. First to second pair, meron siyang yung 18% times 58 is equal to 2,088. Yung third to 28 pair ay times 4% na lang, times 58 ay hanggang 6,032. So all in all, sa isang araw, pwede siyang kumita ng 8,120 sa pairing pa lang. Pwede na. Pwede na. Okay na yan. Parang isang linggong trabaho na yata yan. Yan Supreme naman, ang maximum pairing ay 99 pairs. Ang first to fourth pair ay times 18 times 58 equals 4,176. Yung fifth pair hanggang 99th pair ay 6% times 58 equal to 33,060. So, ang maximum daily pairing bonus niya ay 37,236.
Eh, sa loob pala ng isang araw, kayang palang kumita ng isang buwan na sweldo. Ng isang sweldo ba ng ano yan? Bisor? Ayan. Pero definitely, hindi yung factory worker. Hindi kaya. Ngayon, pag super naman, wala tayong pag-uusapang pairing. Unlimited, infinite. Oh, wala na tayong pag-uusapang daily pairing. Wala na. Infinite na yan. Unlimited. Oh, ngayon, Ang magkakaroon lang ng diferensya dyan, yung first to 10 pair. yan. Yung first to 10 pair, times 18 times 58, that's 10,400 pesos. Ang 11th, hanggang ilan man yang bumangga sa ilalim mo, ay sasabog na ang calculator mo dahil hindi na kayang basahin yan. Yan Lalo yung na founder ambassador ka na. No? oh, pag founder Grabe. ambassador, hindi na kayang computein ng calculator yan. That is what you call passive income. And that is because you are a super account holder. Yun yung Yes. benefit nun. Ngayon, napakagalante pa ng ating company. Bukod sa 35% ang payout sa products, meron pa siyang tinatawag na pagsusubi. Ipinagtatabi tayo ng company dahil siguro nalaman nila tayo, hindi tayo marunong magbangko, much more na mag-ipon, kaya sila na ang nagkusa. Kakaltasan ng 15% yung ating kinikita para gawing gift points. Yung 85% na matitira, yun ang pwede nyong ipang-encode sa inyong bagong member, pwede nyong ibili ng produkto, at pwede nyo ring i-withdraw. Kausapin nyo yung mga uplines nyo kung paano yung withdrawal. Yan, yung pagiging cash. Yung 15% na ibinabawas sa atin, iniipon ng company yon. Sa atin pa rin yun. Kahit kanong katagal na tayo dito sa Superlife, atin pa rin yun. Na-accumulate yun, naiipon. Pag naipon, ito na yon. Makaipon ng 2,500 gift points, pwede ka na mag-acquire ng bagong cellphone o bagong laptop. Pag meron ka namang 25,000 gift points, pwede ka na magdala. Mag-tour ka. Magliwaliw kayo ng pamilya mo. Tours. Yeah. Pag meron ka namang 50,000 gift points, bumili ka ng kotse mo. At tiyak, kapag ganyan na gift points mo, marami ka ng leader sa ibaba. Marami kang iikutan ng mga tao. Ngayon, umakyat pa ang iyong gift points, dumami pa lalo ang tao, kailangan magpakitang gilas ka na. Bumili ka ng sarili mong SUV. Lalo sa mga alam ko, may bibili ng SUV. Oo, malaki na. Ayan, komportable. Mas maporma. Mas maporma. Gwapong-gwapo. Mas mapogi. Mas mapogi, mas maganda. Ayan. Kapag naman umabot ng 250,000 gift points ang inyong napag-ipon ng company, yun nakakaya nga, no? Company pa nag-ipon para sa atin. Pero yun yung pinaka benefit na yun eh. 250,000 gift points, may bagong bahay ka na o opisina. O, di ba? Life is super pag ganun. Pinagtabi ka na. Napakagalante sa home plan. Life is super. At nagkusapang pagtabi ka para sa iyong future stability and enjoyment. Ngayon, ito pa. Maghanap na kayo ng kumpanya na pwede, kapag kayo lumisan, kinuha ka na ni Lord, sasabihin, oy, yung anak mo, gagawin na namin, kukunin namin at ilalagay dun sa position mong iniwan. Marap ka ng company ganon. Dito lang yan sa Superlife. May inheritance. Ika nga, pag dumating yung time na pag tayo pass your paper, finish or not finish, yung iyong in-enroll na beneficiary dun sa iyong account, siya yung magmamana ng account mo. So kung ano man ang kinikita na ng iyong account, yun na lang ang kanyang alagaan at ipagpapatuloy. Kung passive income na yon, mas daig mo pang nagpamana ng Pension plan. pension plan. Yeah. Usually kasi yung iba pag nagpamana, utang. Na wala ka lang binabayarang monthly for 5 years or what. Kaya nga dito sa company ito lang isang mga benefits natin, yung Para ka na inheritance. kumuha ng policy sa retirement, para ka na kumuha ng policy sa pension plan, Yeah. all in dito All sa Superlife. Yeah. Like pa nag-SS, GSIS. Right pa yan. Problema nga ng SSS, maubos na pera.
Dito sa SSS, magkano lang ang pension magkano mo? lang pension? 2,000, 3,000? Kung yung iniwan mong account, kumikita na ng 500,000 a month, Ay di tuloy-tuloy. 500,000 ang magbinaki. Ganun ang inheritance. Yan ang inheritance na super life. Hindi ba? Yan ang sinasabing, we are not number one. We are the best. The only one. We are the best company. We have the best compensation plan. We have the best product because of the quality ng ating produkto. And it is proven sa mga testimonials. Proven No? and So many tested. testimonials. At live Here na in live. the Philippines and abroad. At Meron live na tayong- live yung testimonial natin kanina. Yan. Napapasalamat pa rin kami ulit kay Ate Tina. Yan, may generous complan. Yung sinasabi ko nga, mataas na, pinakamataas na. Kumarap ka ng ibang MLM company or networking company. 35% direct referral and 18% Walang payroll magbibigay bonus. sa iyo. Napakalaki dito na po niya. Plus, ipinag-ipon ka pa. Ano pang gusto mo? Di ba? Yung team support system, ito undoubtedly, dito mo mararanasan sa Super Life, you are in one big family. You treat each other like family. Nandun yung team support, nandun yung product support, lalo-lalo na sa mga uplines na hindi nagpapabaya, hindi nila pinababayaan ang kanilang mga downlines. Moral support. Moral support. Motivational support. Yung motivational support. At syempre, kay Director Rizaldi, who has given us the opportunity para mag-webinar. Libre. Ano pa ang klaseng suporta ang gusto nyo? He gives us the opportunity to learn and to earn. Si Upbeans. Si Upbeans. Ang particular sa mga product support. Halos hindi na Halos hindi na nakakatulog natutulog yan. 24 hours. Mm. Kapag sinabi, Upbeans, kailangan ko ng product. Antimano. Upbeans, kailangan ko na yan. Beans, pa-ship Oh. ako. Yan, kumbaga, yan yung sinasabing team support. Never, Kaya tignan mo ah, naman, tignan mo. na-earn niya ang respect ng mga downlines. Yeah. Number Kaya- one yan, Kaya siya nagiging top 3. with the sales. With the sales. Kasi, ito, yun yung sinasabi, yung PPC rule. Pagpapahalaga, pagsunod, at communication. Communication with your upline. Yan. Pagpapahalaga ng uplines sa kanilang downlines. In return, papahalagahan din sila ng kanilang downlines. Definitely, it's a mutual relationship, give and take. Yung pagsunod, natural. Kapag naramdaman ng mga downlines na may pagpapahalaga ang uplines, may pagsunod yan. And yung constant communication, that breaches yung gap or yung layo ninyo. Nandyan ang cellphone, nandyan ang Messenger, ang messenger, tawag. Kaya there's no reason para sasabihin na wala kayong communication. Yan. Yun yung kabuuan ng team support system. We work as a team. And the trainings and programs Yeah, na training na lang. conduct nila Yeah. every week. Pati yung banding. Yan. Yun, yung bandings Yung banding. na kinakanta. Para maranasan mo yung team. Yung team, yung family. Camaraderie. Yan. Yung time and financial freedom. You have all the time para asikasuhin ang negosyo mo dito. You have all the time para asikasuhin mo at makasama mo ang pamilya mo. At kahit kasama mo ang pamilya mo, naasikaso mo pa ang negosyo mo, ano pa ang gusto mo? You have the time freedom. Yung financial freedom, once na ginandahan mo ang iyong sistema, yung iyong diskarte, yung napalaki mo network mo, naalagaan mo yung mga leaders mo sa baba who gave you that financial freedom, kaya mo nang i-provide kahit anong hingin sa iyo ng pamilya mo. So what can you ask for? Ano pa ang kailangan mo? Kompletong kompleto. Well, Ano pa? You have a company, you have a business, you have your friends, you have your friends, you have a life. you have a life. Oh. You have a super life. You have a super life. Ito nga yung sinasabi nga, if somebody offers you an amazing opportunity, but you're not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Yan sabi ni Richard Branson. Ito ay para dun sa ating mga bagong invites. I congratulate you because you said yes.
Dahil ang ladder to success, the hardest part you can do is to make that first step. Napakahirap niyan. Pero once you make that first step, dire-diretso na yan. And making that first step is saying yes to be part of Super Life. Meron ngang kasabihan, o hindi na kasabihan to because it comes from the Bible, from Proverbs 10 verse 4. A slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. Ika nga, hindi ka pwedeng sisihin kung ikaw ay pinanganak na mahirap. Ngayong nasa Super Life ka na, kapag dumating yung panahon na mag-pass your paper ka na, namatay ka pa rin mahirap, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa buhay mo nung habang ikaw ay nasa loob ng Super Life. Only one thing ang totoo dyan. Pinanganak kang mahirap, namatay kang mahirap, wala kang ginawa. Wala kang natutunan dito sa Super Life. Hindi mo ginawa yung mga tinuturo sa'yo, hindi mo sinunod ang sistema, much more na hindi mo pinag-igi ang negosyo mo, yung sarili mong negosyo dito sa Super Life. Hindi lang sa Super Life, pero sa buong buhay mo. Sa buong buhay mo. Yun lang ang totoo dyan. Huwag mong hahayaan na ikaw ay mamatay ng mahirap, lalo't-lalo na nandito ka sa Super Life. Kumawala ka sa tanikala ng kahirapan. Isang napakalaking kasalanan yan. Not only to yourself, but to your whole family kung hindi mo ipag-iigi ang iyong negosyo, iyong sariling account dito sa Super Life. Yan. Okay. So, sa ating mga bagong invites, anong masasabi niya? Sino po ba rito ang mga bagong invites? Pwede po ba naming malaman? Mga bagong invites. Yung mga bago. Nahiya tuloy. Pero anyway, doon sa mga bago, huwag kayong matakot. Kumbaga, kung kami man ang nagpe-present ng medyo may konting sermon, it's not for us. It's for your own good. Unang-una, for your own benefit, for your own health. For the health of your family, relative, friends. And dun sa wealth, nasa sa inyo yun. At kung ako sa inyo, actually, just by helping or just by sharing this amazing and very wonderful product of STC30, you will be compensated. Your friends will be compensated also if they do the same process, no? Yeah. So definitely it's a domino effect. Sabi nga nila, di ba? May sistema na ang Super Life. Susundin na lang. Huwag niyong babaguhin ang sistema. Sundin niyo lang. At sigurado, katulad na kayo ni Director Rizaldi, katulad na kayo ni Upbeans, at napakarami pang ibang mga uplines dyan na nakarating ng at least step by step dun sa ladder of success. Ayan. Okay, so any further ado, no? Baka may mga question tanong. and answer po tayo. Question tayo. Kung sino po dyan may questions, pwede kung kaya po natin sagutin, ay sasagutin po namin. Wag lang mat. Wag lang mat. May mga tanong kayo. May violent reactions, may suggestions. Lagi kaming handa. Samantalay na yung magtatanong, dahil libre po ang consultation namin ngayon. Bukas may bayad na yan. May chat po tayo si Apps Amelita Bagos. Pwede ka po maka-request ng copy nitong presentation tonight. Salamat. Pwede. Anytime po. Actually, naka-record po yata. Medyo ipopost din po natin yan. And thanks, AppGabs. Yung ginagawa ni AppGabs sa presenters first. Uploading in YouTube the recorded webinars, no. Maganda po kasi pwede niyo pong i-send sa mga hindi maka-attend. So this is a very
effective way for those who are not able to attend our webinars. Send nyo na lang via link sa YouTube channels ninyo at mapapanood po nila. May ang ating nagtanong, webinars. Replay. replay. May nagtanong ewan ko kung Sabi. Yan. Si Sabi po ba ay dati ng member? Hindi. Paano po magpa-member ulit. Ayan, kasi kaya ko tinatanong, kung kayo ay naging member noon. Hindi. Ang magandang tanong dyan, sino ang nag-invite sa kanya, then definitely may explain nung nag-invite sa kanya. Yon. How to be a member. Again? On that, Hindi, pero on member the na siya. team. Hindi, baka gusto niyang, definitely baka gusto niya na doon sa team nang nag-invite sa kanya pumasok. Ganon. Oh. Pero There is a reason behind, no? May reason behind. Paano ba magpa-member uli? Hindi kasi baka yung account niya hindi na niya mabuksan o kung ano man na corrupt. Kaya magpapa-remember na lang siya. Or maaring star account siya. Maaring star account siya or Supreme, gusto niyang magpa-member to a higher rank. Invite ko po. PM ko po siya mga apps. Ayan. Kay Si Absgab. Absgab, explain to her. Yeah. Alam ko kaya mo yan. Hindi, baka maaring mag-upgrade. Oo, anyway, in any other way. Kasi alam ko magaling mag-alaga ng downlines ito si Absgab. And very supportive yan. Supportive Ang mga downlines. Sa mga downlines niya. Isa sa mga And definitely, ma'am, you are in good team with the Absgab. Yeah. Siyempre, lahat naman ng team magaling. Magaling lahat ng team. Magaling. Yeah. Baka yung tanatanong niya is either upgrading or whatever. PM mo na lang. PM send. You talk to Gab. Yes. So, may mga iba pa pong may tanong. mga questions pa po ba? Besides doon sa mga request na mga isesend po namin sa inyo ang mga link nito. Ako, sir. Post po natin. Opo. Okay. Ako, sir, Buboy. And Yes po. Rowan? Opo. Oo, yung yung downline ko, di ba, umiinom na siya ng ST30. Opo. Yes. So, dati siyang merong prostate. Gumaling yun. Oo, gumaling. Pero hindi pa siya nag-take noon, Ngayon, siguro mga ilang buwan na rin na nakumbins ko siyang mag-take ng STC para ba ma-sustain yung paggaling ng kanyang prostate, di ba? Opo. Ngayon, kailan ba yun? After 2 months, hindi na siya makatayo, na therapy pa nga ni Christopher. Ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo to, na kinabukasan, hindi na siya makatayo, nagpadala sa ospital. Ang ginawa ng ospital, binigyan siya ng laboratory. Ngayon nabalita ko, MRI pala yung ginawa sa kanya. Hindi po ba bumaba ang potassium? Hindi ko nga alam kasi ang kwento ng asawa, hindi siya yung lifestyle niya, ganun pa rin, umiinom ng malalamig na tubig. Hindi talaga kahit umiinom siya ng STC, hindi niya sinunod yung dapat ganun nga po yun. Actually, this will explain it in an easier way, no? Discipline plus STC30 plus 4 ways of healing is equal to cure or yun nga po sabi nga nung sis, matigas kasi ulo niyan hindi ho nagagamot ng STC30 yung tigas ng ulo. Yan po ang hindi nagagamot. Kaya nga, ganun ang nangyari, kinabukasan, nanigas na yung ugat niya, hindi na makatayo, tsaka sabi nga ni Christopher, iba na yung kulay niya. Ngayon,
Sabi na, hindi, spine daw eh. Nagkaroon ng tumor sa spine. Ay, oo. Ngayon, sabi ng doktor, pag-iisipan daw nila kung ooperahan pa kasi kalat na raw yung cancer. Pwede yun? Pwede pa bang habulin ng Actually, spine? meron ho tayong spinal cord injury na natulungan ng stem cell, no? But katulad nga ng Kaya sinasabi natin, there is a Oo. process, there is a time frame, there is a certain dosage. Yeah, is just na, hindi naman basta spine, kundi may tumor na yung spine niya. Oo. So, kumbaga, we cannot attribute this to dun sa pag-take niya ng STC. Maaring nung nag-take siya, bukod sa hindi binago yung lifestyle, meron na siyang dating sakit. Meron Na, na yun yung siguro sinasabi nga. natin, hindi overnight recovery ang binibigay ng STC-30. May Yeah, proseso. Oo. isa rin, Ngayon, oo. kung meron man medical procedures na gagawin sa kanya, katulad nung cases ng ating mga cancer patients, mga dialysis patients, our product can help. Our product can help para dun sa faster recovery. Kasi there are times na yung mga medical procedures kailangan i-undergo ng isang patient, lalo't yung mga operations or what, kailangan mag-undergo. Kapag ni Ate Tin, nag-undergo pa rin siya ng chemotherapy, pero yung effect ng chemotherapy ay hindi niya halos naramdaman. Ang tinatawag po natin dyan sa ganyang yung CAM, CAM, which is what we call complementary alternative method. That is the joining the Western way, our regenerative medicine, which is the stem cell therapy, joined together in order for the patient to be cured. No? Yun yung po yung tinatawag na CAM, complementary alternative method. Opo. Ayun nga, tinanong ko nga yung kasi wala na silang kasama sa bahay kundi yung maid. Ang sabi ng maid, pinadala nga po yung mga stem cell sa ospital. So, baka pinapainom din. Hindi ko rin, kasi hindi ko makontak mismo si Mrs. eh. But definitely, we should advise the boosting, no? Boosting up, siya. no? And then, ibang case na po yung kanyang problem. So definitely, the patient will experience the Healing crisis. healing regeneration process, or what we call the healing crisis. No? There will be pains, but not it will not take long. No? Ma-experience talaga dyan. But not all are experiencing this what we call healing crisis. Meron namang mga napapainom tayo na definitely hindi nag-undergo ng healing process or healing crisis na problem. But definitely meron nag-o-occur na medyo sasakit muna bago nila maranasan yung kaginhawahan after taking STC-30. Oo nga. Gusto ko sana i-suggest sa anak niya na nasa state na wag na ipa-opera. Definitely, mas maganda pong Mas advice maganda yun. sana, pero kung kinakailangan talaga But operahan, kasi ang sabi, kalat na raw yung cancer. Paano yun? kailangan mag-undergo ng operation. Doon na lang makakatulong ang ating product for the continuous healing na lang. And prayers will greatly help O yan nga, prayers to nga. move mountains. Opo. Tama po yun, yun po dapat. Yung spiritual healing, the social healing, the mental healing, the positivity of the patient, o na makaka-recover siya. That will help. But definitely, katulad din ng mga sinasabi ko sa mga webinars namin, hindi natin hawak ang buhay natin. Pagka finish contract ka na. Whatever product is that good, whoever doctor is that, or kung sino man yung hospital na magaling. But pagka sinabi ni Lord, sa akin ka na, wala na ho tayong magagawa doon.
Okay, so Sige. bakit yata kapag webinars natin maabot ng 2 oras, no? Natagal. Natagal eh. So, may mga pahabol pa ba tayo, mga questions or suggestions? Salamat ha. Okay, Salamat salamat din po. po. Ayan. Okay, so lumalalim ang gabi at we have to enjoy the night, Sabado ng gabi. Again, nagpapasalamat kami. Ate Tin, Maraming salamat. Ayan. we hope to hear from you more Again. here in the webinars. Not only on our time slot, but on the different slots ng mga apps natin tulad ni AppsGab. AppsGab, you may invite Ma'am Tina Cosico. Just message her. Sige. Oo, Sige, para- off lang. Message mo lang ako. Napakabait po niyan. Napakabait po niyan ni Ate Tin. And very supportive po yan. And she is an active member of the Super Life po. Ayan. At Sige. yeah. Message mo lang ako, boy. Okay Opo, lang sige sa akin po. mag-share kasi para naman maka-inspire din dun sa mga nawawala na ng Yes. pag-asa. Di kagaya ko dati nawawala na ng pag-asa eh. Life is Hello super po. talaga. Maganda po yun, Ma'am Tina. You are sharing po itong epekto po na magandang nangyari po sa inyo. Maganda po yan para tuloy-tuloy po yung pagpapalaganap natin itong innovation na product na ito. Napakaganda po. Yes nga po. Hello po, Tita Ate Teens. Yes. Taga saan po kayo? Actually, taga-Kalamba talaga ako. Pero mula nung nakapag-asawa ako, San Pablo na kasi ako nauwi. Taga dito kasi yung napangasawa ko. Okay po. Kaya, ilang years, Pero Laguna pa 20 rin. years na ako dito sa San Pablo. Pero Pwede po ba- talaga ako Pwede sa po Kalamba. pwede ko po ba kayong i-add sa Facebook? O kahit sa Messenger lang? Okay lang po. Ang dami nga okay lang. Sige po. Salamat po. Makakatulong sa inyo. Sir Gab sana. Okay, thank you po. Oo, malaking. Pero totoo, itry nyo, malaking tulong. Kasi kala ko nga mo-operahan uli ako kasi may nakikita sa akin metastasis daw sa liver ko. Umabot sa MRI yung test. Hindi makapaniwala nga yung doktor na nawala eh. Sabi ko, blessing po, Magic? Doc. Ending. Opo. Ayan. Akala ko nga, sabi ko, nanay, ma-operahan na naman. Ay, blessing. Nung sa MRI, sinabing hemangioma na lang. Okay po. Glory to God. Glory to God. Kaya nga eh. Po, talaga. Kaya, God first. Okay, so pwede natin buksan ang ating mga cameras. Mga camera for the picture Picture taking. taking po. Life is super. Yeah, gusto magpa-picture ng mga yan kasi kasama natin si Ate Tina ngayon. Siyempre, iba yung iba yung privilege to be Bukas with akong one of ina. the living One of testimony. the Testimonial. first testimonials ng Super Life po siya. Si Ate Okay, Tin. so open po ang camera natin. Hindi ko ma-open. Nasa laba ako. Okay. Okay, one. Abselso Kanggit. Okay. Thank you. Thank you po. Ay, naginig na ako. Gratitude po sa inyo sa pag-attending niyo po dito sa webinar. Okay. So, sa ngalan Po, po, thank you so much. Thank you din po. sa ngalan po ng SBC Maraming Super salamat. Team, ito po ang inyong lingkod, Rowan Salgado. Ito naman po ang isa pang lingkod. Buboy Cabal po. Ayan, at muli, magkita-kita po ulit tayo next Saturday, same time. At Ay, syempre, salamat po. Your favorite ko mabuhay po kayo eh. Mabuhay and Sir Gab. more earnings. more earnings And more health. learnings. Yan. Good night po. Thank you. Thank you. Thank you po. Salamat. Ulit. Sir Gabs, thank you. Thank you, Sir Gab.